Nagbago ang lahat pagkatapos ng training niya bilang isang kawal. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong bigyan ng payo ang ating sinder na si Ma'am Mera at narito ang mensahe niya. Hi Kuya Ting, magandang araw po. I'm Mera, 22 years old from Tanay Rizal. Pwede po bang makahingi ng advice Kuya patungkol po ito sa boyfriend ko po? 3 years na po kaming magkarelasyon Kuya. Marami na po kaming pinagsamahan. Kilala na rin siya ng pamilya ko at masaya kami sa relasyon namin noon. Pero nagbago po ang lahat nang makapagtapos siya sa training niya bilang isang kawal. At ngayon kasalukuyang na-assign sa Bicol. Noon ang dami-dami niyang pangako sa akin bago siya pumasok sa training niya Kuya. Pero mukhang maglaho na ang lahat ng mga pangako niya dahil nalaman kong may iba na pala siyang babae na taga-roon lang din malapit sa pinagdutihan niya. Halos hindi ko matanggap Kuya nung nalaman ko ito dahil buong pagkatao ko pinagkatiwala ko na sa kanya. Sa ngayon Kuya, bihira na lang po kami makapag-usap sa cellphone. Hindi na rin siya tulad ng dati na madalas tumatawag sa akin. Sa ngayon po kasi, kahit ako pa ang mag-effort na kontakin siya minsan, nagagalit pa. Ano po kaya ang magandang gawin ko Kuya? Sobra po akong nasaktan, araw-araw po walang gana kumain kapag naalala ko ang mga masasayang sandali na maayos pa ang relasyon namin noon. Sana Kuya makita niyo po itong mensahe ko. More power po sa channel niyo. Okay Ma'am Mera, magandang araw din po sa inyo Ma'am. Maraming salamat po sa tiwala at sa mensahe niyo po. At nais ko munang magpasalamat sa mga sumubaybay po sa mga video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Mera, dito po tayo mag-umpisa sa sinabi niyo pong nagbago ang lahat pagkatapos ng training niya. Para sa akin Ma'am, hindi po talaga madali ang ganitong sitwasyon lalo't umasa po kayo na mas mapaganda pa sana ang magiging buhay niyo dahil nagkaroon na po siya ng stable na trabaho. Kaya lang sa hindi inaasahan biglang nagbago ang lahat at ito nga ngayon sobra po kayong nasaktan. At dito naman tayo sa pagbabago na nabanggit mo Ma'am at sabi mo dati madalas siyang tumatawag sa iyo pero ngayon hindi na niya ito magagawa. Dahil hindi naman siya magalitin sa'yo. Pero ngayon, kahit ikaw pa ang nag-effort na makontak siya, pero siya pa itong galit sa'yo. Ang dalawang sinyalis na ito ay nagpapatunay na totoo ang nalalaman mo na may iba na siyang babae na maaring nagpapangiti sa kanya at maaring ding ito na ang pinagkabisihan niya kaya wala na siyang oras sa'yo. Ang mga sinyalis na ito ay common kahit sa babae ginagawa din ito. At ang masakit pa nito kung ang partner nyo ay nagpapakita ng ganitong sinyales, hudyat na ito na okay lang sa kanya kahit ikaw mismo ang makipaghiwalay sa kanya. O hinihintay ka na lang na bibitaw ka na sa relasyon yung dalawa. At sabi mo Ma'am nawawalan ka ng ganang kumain dahil nga sa nangyayari. Sa bagay na ito Ma'am, ito yung pagkaingatan mo dahil kapag hindi mo makontrol ito, panganib ito sa sarili mo na pwedeng magdulot ng mas malalang problema. Gusto kong sabihin sa iyo Ma'am na kalimutan mo na lang ang boyfriend mo. Pero itong kain, huwag mo itong kalimutan. Bago ako magbigay sa iyo ng payo Ma'am, gusto ko munang sabihin sa iyo na may dalawang klase ng lalaki ang gumagawa ng pagkakamali sa partner nila. Ito yung lantaran o patago. Unahin po natin itong patagong pagkakamali. Na ang ibig sabihin, ayaw ng partner mo na malaman mo na gumawa na siya ng pagkakamali dahil ayaw niyang masira ang relasyon nyo. Ibig sabihin, mahal ka ng lalaking ito. Malamang nakagawa lang ito ng pagkakamali dahil may mga babae din naman na tumatanggap din ng isang lalaki kahit alam na niya na may partner itong lalaki o may asawa na. At yung iba naman, sadyang nilihim ang isa't isa na may pamilya na sila pero nagagawa pa din nila ito. Hindi ko sinabing tama ito pero ito po ang katotohanan lalo na kapag malayo kayo sa isa't isa. At pwede din itong mangyari kahit kasama mo pa ang partner mo sa bahay. At dito naman tayo sa lantaran na pagkakamali. Salitang lantaran na ang ibig sabihin, gusto niyang iparamdam sa iyo na ayaw na niya sa iyo dahil may bago na siya. Kaya nagpapakita siya ng mga sinyalis na hindi niya ginagawa noon pero ginagawa na niya ngayon. Na ang ibig sabihin, gusto ng lalaking ito na ikaw mismo ang makipaghiwalay sa kanya dahil ayaw niya na sa iyo. Hindi lang niya ito masabi sa iyo dahil alam niyang masasaktan ka at ayaw niyang masisi sa pamilya mo. Ito ang ginagamit niya na paraan para hindi siya magmukhang may kasalanan kapag nakipaghiwalay ka na sa kanya. Ito na ang payo ko sa iyo Ma'am. Dalawang option lang po ang pwede mong pagpipilian, ang ipaglaban siya or bitawan mo na lang siya. Pero para sa akin, pipiliin ko itong bibitawan mo na lang siya. Bakit? Kapag ang isang lalaki gumawa ng pagkakamali at lantaran nito at pinaparamdam niya sa iyo, useless na po Ma'am kung ipaglaban mo pa ang ganitong klaseng tao.
Sinaktan ka na niya isang bisis nang ganun lang kadali para sa kanya. Kapag nagkamali ka ng desisyon dito, pwede niya itong ulitin sa iyo, ma'am. Maliwanag po na wala na siyang pagmamahal sa iyo. Ikaw na lang ang hinihintay na bibitaw sa relasyon nyo. 22 years old ka pa lang, ma'am, at may itsura po kayo. Kahit sabihin pa nating may hitsura din itong karelasyon mo, sigurado ako makakahanap ka pa ng mas gwapo pa nito, taong pahalagahan ka at hindi ka lulukuhin. Ulitin ko, ma'am, masakit kung sa masakit yan, pero lilipas din yan. Maniwala po kayo sa akin dahil nasubukan ko na pong masaktan sa isang relasyon. Ang tanging magagawa mo lang sa ngayon ay ang tanggapin ang lahat ng ito at ayusin mo ang sarili mo. Huwag kang magpaawa-ipik na ayaw mo nang kumain dahil sa nangyari. Hindi ito makakatulong sa iyo. Huwag kang umasa na maawa sa iyo ang boyfriend mo dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Lakasan mo ang loob mo, makakabangon ka rin pagdating ng araw. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa ganitong klaseng tao. Sa huli, ma'am, desisyon mo pa rin ang masusunod kung pipiliin mo ang salitang ipaglaban. Choice nyo po yan, ma'am, kung sakali. Mag-ingat po kayo palagi, ma'am. Alagaan ang sarili. Paalam.